ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khaffara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibn Maryam wa qala al-Masih ya bani Israil budullaha rabbi wa rabbukum innahu may yusrik billahi faqad harramallahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Katotohanan, ang hindi mananampalataya, ang mga nagsasabi si Allah ang Mesiyas, ang anak ni Maria. Datapwat ang Mesiyas ay nagsabi, o angkan ng Israel, sambahin ninyo si Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Katotohanan, ang sinumang nagbibigay ng katambal sa pagsamba sa Allah, kung gayon, si Allah ay magkakait sa kanya ng paraiso at ang apoy ang kanyang magiging tirahan. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim, at sumainyo ang kapayapaan sa mga kababayang hindi mga Muslim. Tayo po ay muling nagbabalik sa ating palatuntunan, ang talakayin ang katotohanan. Tayo po ay muling magsama-sama sa ating programa sa pagsagot ng mga katanungan patungkol sa pananampalatayang Islam. At bago po tayo magsisimula, ay nais ko po munang umpisahan or ipahayag po yung ating mga announcement. Ang atin pong tanggapan, ang Mindanao People Da'wah Association, ay patuloy pa rin po sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan ay matatagpuan sa panulukan ng Ruales at Sinswat Street dito po sa lungsod ng Cotabato. Sa atin pong mga kababayan na nagsasaliksik sa matuwid na relihiyon, kayo po ay aming inaanyayahan na bisitahin, dalawin yung ating tanggapan. Yan po ay bukas tuwing araw po ng Lunes hanggang araw po ng Biyernes, alas 9 po hanggang alas 5 ng hapon. At meron po tayong ginaganap na pag-aaral sa ating tanggapan. Yan po ay libre. Kaya po inaanyayahan namin ang ating mga kababayan na dumalo po sa ating mga lecture sa ating tanggapan. Libre po yan, walang bayad. At sa muli po, nais kong muling ipakilala ang aking sarili, Brother Khalid Sanchez. Makakasama ko po sa hapong ito ang aking mga kari, ang aking mga tagabasa, sa bandang doon po sa bandang dulo, si Brother Lolo. Yan. Lolo po yan, Lolo. Yan po ang aking tagabasa sa Biblia. At dito naman po sa aking bandang sa gitna, yan po ang tagabasa ng Quran at mga katanungan. At of course, kasama ko rin po ang ating dalawang cameraman, si Brother Baha at Brother Okasya, Malik. Bumati kayo at tumingin kayo sa camera. Yan, naka-video po kasi kami ngayon. High-tech Okay. Sa mga kababayan po natin, sa mga kapatid na mga Muslim, alam ko po na na-miss nyo ang ating palatuntunan. Tayo po ay matagal-tagal na hindi po nagkarinigan sa ating palatuntunan. At ako po ay nagagalak sapagkat sa kapahintulutan ng Allah, tayo ay muling
magkakasama, magkakarinigan, no, sa ating palatuntunan, ang talakayin ang katotohanan. At sa tingin ko po, tayo ay hindi na magpatumpik-tumpik pa sapagkat napakaraming mga katanungan na dapat ay mabigyan, no, ng kasagutan sa ating palatuntunan. Kaya po, mas magandang umpisahan na natin, kapatid, ang pagsagot ng mga katanungan. No? Handa na ba yung aking mga tagabasa? Handa na po. Okay, ready na sila. Handa na ba kayo? Kumaway kayo muna sa camera. Ayan, sige. Yan. So, unang katanungan. Mula po kay Texter 582. Ano po ba ang parusa sa taong hindi Ilapit mo konti, brother. nakapagsambayan? Yan. Kahit once a year po, di nakapagsambayan. Yun po. Okay. Ang tanong niya ay ano raw po ang parusa ng taong hindi nakapag-perform ng sala, no, sambayang. Kahit daw po isang beses sa isang taon ay hindi nakapag-perform. Ibig sabihin niya, kapatid na Alkaka, Yes. sa buong buhay niya siguro hindi siya nakapag-perform, no? Alam niyo, kapatid, tandaan niyo po na ang pagitan ng Muslim at hindi Muslim ay ang salah, di ba? Al-farqul ladhi bainana wa bainahum as-salah. Di ba? So yun ang pagitan niya. Kapag ikaw hindi ka magsasala, ano ang tawag sa iyo, kapatid, kung hindi ka magsasala? Ikaw ngayon ay naging kafir. At ano ang parusa sa isang kafir? Basa. Ikra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Walladhina kafaru lahum naru jahannam. Yan. So, ang sabi, walladhina kafaru lahum naru jahannam, sabi ng Allah. At sila na nagtatakwil kay Allah sa kanyang kaisaan sa Islam, sa kanila ang apoy ng impyerno. yan, kita mo, kapag ikaw ay kafir, ano po, walladhina kafaru, kafir ang ano yun, hindi mananampalataya. Of course, kapag ikaw ay hindi nagdarasal, nagiging kafir ka. So ang sabi ng Allah, ikaw ngayon ay lahum naru jahannam, mapupunta ka, no, Sa impyerno. sa apoy sa impyerno. Yun po ang kanyang kaparusahan. Chapter 35 verse 36. Yes, at maging sa Biblia po ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, Brother Baha, ay ganun din po. Yung mga kafir ay hindi rin po sila makakapasok sa paraiso. Yung mga kafir ay mapupunta rin po sila doon sa impyerno. Ganito po ang pagkakasabi, ako muna magbabasa. Sa talata po ng Apokalipsis 21, versikulo 8. Ngunit sa mga duwag, kita niyo po, at sa mga kafir, ayun, ano ba ibig sabihin ng kafir? Hindi mananampalataya. Ayun, hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas apoy at asopre. Kita niyo po, impyerno po ang bagsak pa rin ng hindi po mananampalataya o kafir. So, yun po ang aking kasagutan. Next question. Okay, pangalawang tanong. Mula po kay Texter 385. Salam mga brothers, malaki po ba ang makukuhang kasalanan kapag palaging uminom ng mga nagkaralasing na inumin? Kay Sahada Usop po ito. Sister Sahada Usop, ang tanong mo ay malaki ba ang kasalanang nakukuha Yes. ng tao kapag siya ay umiinom ng nakakalasing? Ang akin pong kasagutan ay oo. Malaki po ang kanyang nakukuhang o malaking kasalanan po, no, ang kanyang makukuha dito.
Ano po ang patunay? Ito po, basahin natin ang sinasabi ng dakilang tagapaglikha. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. Yan. Sabi ng Allah, sila ay nagtatanong sa iyo. Yas'alunaka, sabi niya. Anil khamri wal maisir. Yes. Tungkol sa nakakalasing. O yung khamar. Nakakalasing at sa pagsusugal. Ano ang sabi ng Allah? Kul, sabi niya. Fihima ismun kabir, sabi ng Allah. Diba? Napakaliwanag nun eh. Sabi ng Allah, sa mga ito ay mayroong malaking kasalanan. So meron pong malaking kasalanan doon po sa pag-inom ng nakakalasing. Ang Allah mismo ang nagsabi na merong malaking kasalanan na makukuha sa mga bagay na ito. Kaya nga po, sa Islam, napakaliwanag ang paglalasing, ang pag-inom, no? Hindi lamang paglasing pala, kapatid. Yes. Yung pag-inom mismo, no? Ito ay ipinagbabawal sa Islam. Basa. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر. Yan. Simulan mo, brother, doon sa 90. Sa 90. Ya ayyuhalladhina amanu. Sabi niya, إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. yan, ang pinakamalapit na kahulugan o kayong mananampalataya, ang mga nakakalasing, lahat ng uri ng nakakalasing. Sabi niya, ang pagsusugal, ang al-anzab, ang al-azlam, ito po yung kung saan naroon yung mga imahin o batong altar, no? Nasa paligid dito ay inihahandog ang mga sakripisyo. Ang tawag po dyan ay al-anzab. Ang al-azlam naman, ito po yung mga busog o ito yung palason sa paghahanap ng swerte o kapasyahan. Ito daw ay kasuklam-suklam na gawain ni Satanas, sabi ng Allah. No? Rijisum min amali syaitan, sabi ng Allah. Kaya ang sabi niya, fadstanibuhu la'allakum tuflihun, sabi niya. Mahigpit o iwanan niyo ito, talikdan niyo ito, upang kayo ay magtagumpay. Yun po ang sabi ng banal na Quran. In short, dito po sa paglalasing may malaking kasalanan. At yan po ay ipinagbabawal sa Islam. Hindi lang ang paglalasing, ang pag-inom. Kahit hindi ka nalasing, kung ikaw ay uminom ng nakakalasing, ito man ay marami or kokonti lamang, bawal po yun sa Islam. Tama. Sa Biblia lang po hindi bawal yun. Yes, brother. Saan mabasa naman Sa yun? Biblia lamang hindi bawal yung paglalasing. Yung pag-inom, hindi bawal. In fact, yan po ay advice, no? Ginagawang advice pa yan, brother. Pabigyan natin ng pagkakataon si brother Baha na makita siya at marinig, no? Nax. Bawal po yan. O no, sa Quran bawal. Pero sa Biblia, hindi po bawal ito. At saan po ba natin mababasa yan? Basa. Yan po ay mababasa natin sa, basa. Kawikaan, Okay. 31, talatang 6 hanggat 9. Okay. Basa. Bigyan mo ng matapang na inumin siya na handang pumanaw. Yan. At ng alak ang mapanglaw na loob. Yan. Uminom siya at limutin niya ang kanyang kahirapan Mhm. at huwag nang alalaanin pa ang Allahu kanyang Akbar. Yan. kabalitaan. Tingnan mo, Ang sama. sa Biblia, pwede ang uminom, brother Alkaka at brother Lulu. Sabi kasi sa Biblia, kapag ka ikaw ay 50-50 na brother, no?
So, bigyan ng matapang na inumin. Ano kayang hikmah dun, bro? Para malimutan niya yung sakit na naramdaman niya. No? Alam yung talaga. pala. Yung desperado na siya. No? Uminom siya, sabi dito sa talatang 7, uminom siya at limutin niya ang kanyang kahirapan. O nga naman, kapag ikaw ay 50-50, matinding ano yan, paghihirap, no? Yes. Sa yung tinatawag na the pain of death, no? Yung fangs of death, masakit yan eh. So para daw hindi masyadong o malimutan niya ang kahirapan, yung na-experience niya, ay uminom siya ng matapang na inumin. Yan po ang advice ng Biblia. Pero sa Islam po, hindi pwede yun, no? Dapat, kung ikaw ay malapit ng mamamatay, dapat, sabi nga nila sa wikang Maguindanao, magsabot ka. Magsabot. Huwag kang mag-inom ng nakakalasing. Maimperno ka nun. Abutan ka ng kamatayan na ginagawa mo ang labag sa kalooban ng dakilang tagapaglikha. Imperno ka nun. No? So kapag itong susundin nyo, delikado. Delikado. Yan po ang aking kasagutan sa nagtanong. Okay, next question. Okay, mula po kay Texter 674. Salam, tanong ko lang po. Gaano kalaki ang kasalanan ng taong Muslim na kumain ng baboy na sinadya kahit alam niyang masama, ginagawa pa niya? Ang tanong niya ay gaano kalaki ang kasalanan yung kapag ikaw ay kumain ng baboy? Yes. Muslim ka, no? Muslim. Tapos alam niya rin na masama ito o bawal sa Islam. Yes. Kumbaga sinasadya niya. Sinasadya. Meron bang ganyan pala? May mga Muslim pala na kumakain ng ganyan? Ang buong akala ko kasi yung Muslim di kumakain ng baboy, bro. Oo. Ang alam ko kasi, lalo na sa mga brother natin mga Maguindanao, Yes. mas gustuhin pa nilang hindi magsambayan kaysa kakain ng baboy, di ba? Marami dyan, di ba? Bahala na hindi kami makapagdasal. Huwag lamang kaming kakain ng baboy. Maraming ganyan eh. Bahala na hindi makapag-ayuno. Mahirap din ang moto nila, bro. Ayuno pala ngayon. Magandang pakikinig pala, no, sa mga brother nating mga nag-ayuno. Sa hapong ito. Tayo po ay nasa na tayo, brother? Nasa ika 25 ba o 26? 25-26. Parang gano'n, no? Malapit na magtapos yung ating pag-aayuno. Kaya nga po sa ating mga kababayan na nag-aayuno, sa mga kapatid natin mga Muslim na nag-aayuno, ay no? Ramadan Karim at of course advance happy Eid al-Fitr sa inyong lahat. No? So, ang tanong niya ay gaano kalaki? Alam mo kapatid, mahirap ang mga ganitong sitwasyon, no, sa isang mananampalataya na kahit alam niyang ito ay bawal, ngunit ginagawa pa rin niya. Actually, sa puntong yaon, hindi na siya nagiging mananampalataya. Yes, diba? So, ang masakit noon, delikado dyan kapatid, baka hindi na patatawarin ng Allah o hindi tatanggapin ng Allah ang anumang pagsisisi na gagawin ng taong ito. Ito ang mahirap dyan. Tingnan nyo basahin natin ang sinabi ng Allah, Brother Al-Qaqa. Innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun. Yun. Translation? Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya kay Allah, matapos na sila ay mananampalataya sa Kanya, at pagkatapos ay patuloy na tumindi ang kanilang kawalan ng pananampalataya, aalungbaga, hindi naniniwala sa Quran at kay Propeta Muhammad, kailanman ang kanilang pagsisisi ay hindi tatanggapin sapagkat
nagsisisi lamang sila ng kanilang dila, Mm. ngunit hindi mula sa kanilang puso. At sila ang mga mangliligaw, Nangaligaw. Yun. sa tuwid na landas. So, itong ganitong uri ng mga tao, ito yung mga taong nangaligaw. Yung bang ano brother, yung bang yung bang alam nila na ito ay kasalanan, Ginagawa pa. sinasadya talaga. So sila ay nangaligaw, no? At delikado diyan, baka hindi tanggapin ng dakilang tagapaglikha ang kanilang pagsisisi. Eh sinabi nga talaga ng Allah, hindi tatanggapin, di ba? Oo. Kasi patuloy sila sa kanilang paggawa ng kasalanan kahit na alam nila na ito ay bawal. Sa Islam po, ipinagbabawal ang pagkain ng baboy. Yung laman ng baboy. Sabi ng Allah, "Innama harama alaykumul maytata waddama walahmal khinzir." Sabi ng Allah. Pinagbabawal ko sa inyo ang alin? Ang pagkain ng mayta. Itong patay na hayop. Yes. At ano pa? Dugo. At yung laman ng baboy, walahmal khinzir, sabi ng Allah. Bawal po yan sa Islam. So kapag alam mong bawal ito, tapos kakainin mo, no, nagkakasala ka. Maliban na lang kapatid, kung ito'y sa kadahilan ng hindi mo rin gusto at upang ikaw ay makasurvive, no? Kapag ang pag-usapan ay between life and death, yan, no? So, exempted ganun. Pwede mo siyang kainin na kapatid, napakaliwanag naman di ba? Yes. Oh. Innama harama alaykumul maytata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah, sabi ng Allah. Yes. Pamanid turra ghayra wala adim fala isma alay innallahu ghafurur rahim, sabi ng Allah. Ngunit sabi ng Allah, no, bawal yung mayta, yung dugo, yung baboy, laman ng baboy, no, na kinatay or yung mga pagkain ikinatay, no, bilang sakripisyo maliban pa kay Allah. Tama. Datapot kung sino man ang napilitan, yun, dahil sa pangailangan, walang pagnanais na lumabag, no, sa utos ng Allah. Yes. Kung gayon, ito ay hindi kasalanan sa kanya. Napakaliwanag po sa ating pananampalataya. Siyempre naman, brother, wala nang pagkain lahat. Kumbaga, lahat ng pagkain, wala na. Tapos, nandun sa pagkainan mo yung litson. Kumbaga, kung hindi ka kakain, mamamatay ka na. Lupaypay ka na, ha? Wala ka ng lakas. Kumbaga, ilang oras na lang, malalagutan ka ng hininga sapagkat walang pagkain Wala kang natagpuang pagkain. Pero ang natagpuan mo, isang kalilitson lamang at napakainit na baboy, no? Napakataba. Naku. Parang imposibleng mangyari, no? Di ba? Alam natin imposibleng mangyari yung mga ganyan, mga bagay. Pero kasi ang Islam may mga solusyon sa mga ganong kagipitan. Puwasa ka na lang. Kaysa mamatay ka. Di ba? Kaysa mamatay ka, pwede ka namang kumain doon at ma-extend yung buhay mo hanggang bukas. No? Huwag lang, brother Baha, na kinain niya, nagpakabusog pa, Tapos, nag-take home pa. Naku. Di ba? Nagkasala tuloy. So, yan. Practical ang Islam. Whereas, sa Biblia, brother, no? Sa Biblia, mahirap Walang exemption. Sa Biblia, ang pagbabawal sa baboy ay walang exemption ito. Ano ang patunay na walang exemption ito? Tingnan nyo sa aklat ng Leviticus 11, talatang 7 hanggang 8, ganito po ang pagkakasabi. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak,
datapot hindi ngumunguya, hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo. karumal-dumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan. At ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin. Mga karumaldumal nga sa inyo. Ayan, ang sabi ng Biblia, karumaldumal itong baboy. Grabe naman. Ipinagbabawal ang paghipo Paghipo. at ang pagkain, of course. Oh, di ba? Grabe. Paghipo. So, walang sinabi dito, kapag basahin mo ng tuloy-tuloy yan, hanggang sa buong, walang sinabi na except kung between life and death, pwede kang tumikim. Wala po. Ibig sabihin Hindi siya kahit nasa kamatayan. O, wala. No, walang ganun. Hindi mo pala siya Oo. pwedeng gawing pet eh. Oh, hindi pwede. Sapagkat ito ang sabi ng Deuteronomio 12 talatang 32. At inyong isasagawa ang lahat ng mga palatuntunan at mga kahatulan na aking iginagawa sa inyo. Walang labis, huwag niyong dagdagan, at huwag niyong kukulangan. Kita niyo? So, kung anumang bagay ang inuutos, ito pala, kung anumang bagay ang iniutos ko sa inyo, sabi niya, ay siya mong isasagawa, huwag mong dadagdagan, ni babawasan. So, in short, kung ano ang utos ng Diyos sa kanila, brother, no? Hindi po pwedeng lalagpas ka doon, no? You fall short or sumubra ka. Hanggang kailanman. Oh, kung ano yung pinag-utos, yun ang gagawin mo. So, dahil bawal ang baboy, Hindi mo pwedeng kainin. hindi mo pwedeng kainin ito. Bawal Kahit na hipo eh. ikakamatay mo na yung gutom. No? Sapagat yun ang nakasaad doon sa Deuteronomio 12:32. Sabi ng mga mangangaral ngayon, pwede na raw kainin ang baboy. Ibig sabihin may bagong utos. Oh, kita nyo? Marami yan eh. Maraming relihiyon ngayon ang naglipana sa mga kapatiran natin mga Kristiyano na pwede na raw kainin yung baboy. Yes. Pwede na raw kainin sapagkat may mga talata raw na nagpapatunay na pwede nang kainin ang baboy. Ganun yan. Yung vision ni Pedro, Yes. sa aklat ng mga gawa, na si Pedro ay nakakita raw ng mga hayop, lahat ng uri ng hayop na 4 ang paa. At inutusan daw siya ng Diyos na magkatay, no? At kumain. At yan ang nagiging batayan nila, Na pwedeng o kainin. isa sa mga batayan nila na pwedeng kainin ang baboy. Kita nyo? Ang tanong ay ganito. Si Pedro ba kumain ng baboy? Wala. Parang Wala, di ba? Wala. Walang inuto. mabasa na si Pedro ay kumain ng baboy. Eh paano mo ngayon nasabi na pwede nang kainin ang baboy dahil doon sa vision niya? Tama. Eh si Pedro nga hindi nagkatay. Hindi nga siya kumain eh. Di ba? So sino ngayon ang nag-permit na kainin itong mga haram? Alam niyo kung sino yun? Si Pablo yun. Hindi ang Diyos ang nagsabi nun. Si Pablo yun. Sino si At Pablo? bakit hindi tayo kailangang maniwala kay Pablo? Ang mga Muslim po hindi naniniwala kay Pablo. Alam niyo kung bakit hindi naniniwala kay Pablo ang mga Muslim, brother? Hmm. Sapagkat itong si Pablo ay ano? Isang Sinungaling. sinungaling yon. Siya ay sinungaling. Ngunit hindi yon ang pinaka-main na ating tatalakayin. Ano po, no? Sa ibang panahon, pwede nating talakayin yan. Kung itatanong nila. So, yun po ang ating kasagutan, brother, no? Sa nagtanong. Si Texter 674. Okay, next question. Okay. Mula po kay Texter 197. Salam. Mali po ba na ipilit kong ipaunawa sa asawa kong balik Islam na ang relihiyon natin ay Islam? Minsan masaktan ko siya o mapagsabihan ng masama kapag hindi nagsambayan? Yung pong tanong. Yes, alam mo, sister siguro na, brother, no? Hindi masama o hindi mali na ipilit mong ipaunawa sa asawa mo
yung ating relihiyon, no? Kung siya ay balik Islam. Ang mali doon, kapag ipilit mong ipagawa sa kanya yung bagay na ayaw niya. Kasi maliwanag naman po na sabi ng Allah is la ikraha fid din, di ba? Yes. Wala pong sapilitan sa pananampalataya. So since wala pong sapilitan, huwag mo siyang pipilitin. Ngunit obligasyon mo rin, kapatid, na dawahan siya, no? Upang siya ay masave. Una, of course, yung sarili mo, and then pagkatapos yung pamilya mo, kasama dyan yung asawa mo. Yan kasi ang utos ng Allah eh. Ito, babasahin sa atin ni Brother Al-Kaka. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ang kahulugan? O kayong nagsisimpalataya, iadya niyo ang inyong sarili at inyong mga anak sa apoy ng impyerno na ang panggatong ay ang mga tao at bato. Narito ay nakatalaga ang mga anghel na malupit at mahigpit na hindi sumusuway sa pagsunod na anumang pag-utos sa kanilang tinatanggap mula kay Allah. Kita nyo? Save yourselves and your family from the hellfire. Yes. Sabi ng Allah yun. So una, sarili mo, and then yung pamilya mo. So responsibilidad mo yun, kapatid, no? Na ipaalam sa pamilya mo, sa asawa mo, ang Islam. At of course, ipaunawa mo ito sa kanya. Walang masama doon na ipilit mong ipapaunawa sa kanya yung ating pananampalataya. Yes. Yung Islam. Yun po ang aking kasagutan. Next question? Okay, mula po kay Texter 156. Salam kuya, pwede po bang magtanong, bawal po bang makipagrelasyon sa tomboy o bakla? Magandang tanong ito ah. Magandang Sino tanong po yan. bang Okay. may malaking kasalanan? Yung pumapatol o yung tomboy at bakla? Yan, kita nyo? Okay. Dalawa yung tanong niya, no? Dalawa. Una, sabi niya, pwede po bang magtanong? Yun ang unang tanong niya eh. Pwede po bang magtanong? So, So, pwede. ang sagot ko, sabi ng Allah, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Di ba? Tama yan, di ba? Kahit yun. Magtanong kayo Sa doon sa... Taong may alam. Yan, oh. Kaya pwede. Pangalawang tanong niya, Naloko na. pwede po bang makipagrelasyon sa tomboy o bakla? Ito nyo. Alam mo, kapatid na nagtanong, hindi lamang pakikipagrelasyon ang hindi pwede. Ito, tandaan mo. Maging ang paglapit ay hindi pwede. Tama. Yung pa kayang makikipagrelasyon ka. Ano yung hindi mo pwedeng lalapitan? Okay. Hit na. Sabi ng Allah sa banal na Quran, wala takhrabuz Zina. Di na. zina. Huwag kayong lumapit sa fornication. Bawal. Basahin mo, brother, ang Arabic niya. ولا تقربوا الزنا Yan. إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Wala takrabuz zina. Huwag kayong lumapit. Sa pagkiyat. Mas matindi ito kasi pakikipagrelasyon ang kanyang katanungan. Tama. So, ibig sabihin, maging sa paglapit nga, bawal Bawal eh. na. No? Yes. So, lalapit ka sa isang bagay na magiging daan sa zina, no po. Bawal ito. Bawal sa Islam po 'yan. Kaya nga po ang panunood ng masasama, yung katulad ng bold, bawal 'yan eh.
Di ba? Oo. Bakit? Parang lumalapit ka na sa Sina. sinahan yan, di ba? Oo. Masarap, di ba? Puwera lang po doon sa mga may... Magjunob ka rin doon. Oo. Marami dyan na nagapuasa pero nanonood doon. Puwera lang po sa mga nag-ayuno ngayon pero busy sa pagte-text sa kanilang mga kasintahan. May mga kasintahan yan di ba? Oo. Oh, tinetext nila, anong ginagawa mo dyan? My loves. My loves. Ganun, di ba? Thinking of you. Tapos mag-reply din yung isa. Yung isa na nag-aayuno, mag-reply din ng ito, nakahiga. Ay! Ganun yan Kala siguro, hindi ko alam tapos sabihin niya. Sunod na tanong, sunod na yan Tatanong pa niya, anong ginagawa mo ngayon? Anong damit mo ngayon? Di ba? Anong kulay? Di ba? Ano ka ba? Nakatagilid? Nakatihaya? Ganun yan Tapos nag-aayuno, di ba? So, nagiging lumalapit ka ngayon sa isang bagay na matatawag nating zina, no? Yung fornication. Which is bawal yun. Hindi mo pa lang ito ginagawa, lalapitan mo pa lang, bawal na po sa ating pananampalataya ito. Yes. Kaya nga po, ang tanong niyang pangatlo is, sino daw ba ang malaking kasalanan? Yun bang pumapatol o yung Tomboy at bakla. yung pumapatol o yung tomboy o bakla. Alam mo kung ang Tomboy din yung pumapatol. yun nga Pareho lang yun di ba? Pareho rin, yes, bro. Tingnan niyo Dadako tayo sa Biblia, tingnan niyo Paano ko masabi na pareho lamang yung penalty ng pumapatol at yung pinapatulan? Di ba ganun yun? Tama. Yung pumapatol, tama ba? Yes. Ikaw ang pumapatol At yung isa, yun yung pinapatulan, di ba? Pinapatulan. Parehas lang sila. Pareha, no? Paano ko nasabi, Walang halimbawa sa walang mga, magpapatol. doon sa mga brother nating mga Christian, uso ito sa uso ito sa kanila Ano ang patunay na parihong malaki ang kanilang kasalanan? Sapagkat pareho ang kanilang penalty na igagawad. Tingnan niyo sa Leviticus 20 talatang 13 ganito ang pagkakasabi. Babasahin ko. At kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki. Ayan, brother Lolo. Kita nyo? Yan nyo. Nagaya ng pagsiping sa babae, ay kapwa sila nagkasala. Ayun. Pareho sila. Pareho sila. Pareho. Nagkasala ng karumal-dumal. Patayin. Sila'y papatayin nang walang pagsala. Mabubo ang kanilang dugo sa kanila. So, ang penalty ng dalawang ito ay patayin sila. No? Yung pumatol at yung pinapatulan. Tama? So, pareho yung kanilang, yung kanilang penalty. Nagkasala sila ng karumal-dumal na pareho at ang sentensya ay patayin. Sa batas ni Moses, no? Sa Islam, ganun din So, ang tanong niya kasi, kung sino ang may malaking kasalanan, abay pareho sila. Pareho. Yun ang sagot. O marami ngayon sa ating paligid. Naku po. Lalong-lalo na sa mga, sa mga estudyante, meron yan, di ba? Yes. Brother Lolo, marami yan Marami. Di ba? Nakadibate ko pa gani. Nakadibate mo ba? Yung mga bakla, sabi ko yung mga bakla ayon sa Biblia ay papatayin kayo. Ah. Wala po silang nasabi, kundi magkuhan. Wala silang magawa. Hindi ba? Kung anong ginagawa nila ba? I see. So, yung isa minsan inamin sa akin yung ginagawa niya. Talaga? Paano na ako maligtas? Nano sabi mo? Yung kapag lalaki narinep ko rin. Sabi ko, magiging ka ng tawad ng Allah. Magiging ka sa tawad at papatawarin ka niya kung yung ginagawa mo masama ay kakalimutan mo na. Yes. Kapag pinagsisihan mo.
So, hindi po yan maliligtas kung Biblia niya. Christian ba yung nagtanong? Opo, Kristiyano Anak ko, po. kung Christian na nagtanong, hindi siya maliligtas. No? Sapagkat ganito ang sabi ng kanyang Biblia sa 1 Corinto 6 talatang 9, ganito ang pagkasabi. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nambababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, yung mga homosexual. Hindi raw sila makakapasok sa kaharian. Yan ang sabi ng kanilang Biblia. Well, sumasang-ayon ito sa ating paniniwala ng mga Muslim. Totoo po yan. So, maaring ang kilos niya ay kilos bading. May ganyan di ba? Yes. Ngunit hindi naman niya ginagawa yung ginagawa ng mga taong masasama, hindi po problema yun. Walang problema po doon, no? Pero kapag ginagawa na niya yung hindi po yung kasalanan, yun ang malaking problema doon. So, yun po ang aming kasagutan. Texter 156. Next question. Okay, next question. Hmm. Mula po kay Texter 865. Salam Ustad. Kapag ang isang tao ay dating nagkasala, tapos nagsambayang din siya ng 5 beses sa isang araw, Okay. mababawasan din ba ang kanyang kasalanan? Siya raw ay dating nagkasala. Yes. Oh. Tapos nagasambayang siya ng 5 beses. sa isang araw. Oh, Maganda yun. ang tanong niya ay mababawasan din ba Yung ang kanyang kasalanan? Ang sagot ko ay opo. kasalanan. Opo. Maaring siya ay mapatawad ng Allah. No? So ganito po ang sabi ng Allah sa chapter 4:116. Iqra. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ayun. Ang pinakamalapit na kahulugan. O, ikaw naman magbasa, brother, para makita ka doon ng mga fans mo. No. Ito si brother Baha. Yan. Assalamualaikum. Sige. Huwag kayong dahan-dahan lang. Tuloy. Katotohanan, Huwag kayong magpadala. si Allah ay hindi nagpapatawad Ako? ng mga katambal sa pagsamba. Datapwat, siya ay nagpapatawad sa ibang mga kasalanan maliban pa rito. Sino man kanyang maibigan at sino man ang mga mag-akibat. Okay. Okay na. Sabi ng Allah, katotohanan, sabi niya. Katotohanan. Pasensya na kayo, mga kabataan kasi ang mga kasama ko ngayon. No? Sabi ng Allah, katotohanan, siya daw, si Allah, ay hindi magpapatawad sa kasalanan ng pagbibigay ng katambal sa pagsamba. No? Kapag ikaw ay meron pang sambahin maliban sa Allah, hindi kanya mapapatawad nun. Pero sabi niya, datapot siya ay nagpapatawad sa ibang mga kasalanan maliban pa rito sa sinumang kanyang maibigan. So kung ikaw ngayon ay nagdarasal ng 5 times, no? At ikaw ay nagkakasala, which is normal sa atin yon. So, inshallah kapatid, maari ka pang mapatawad. Huwag lang yung Sobra. yung nagawa mong kasalanan ay ang pagtatambal sa Allah. So, kung ang nagawa mong kasalanan ay yung tinatawag na shirk, no? Nagtambal ka na ngayon sa pagka-Diyos sa Allah. May iba ka pang sinasamba maliban sa Kanya, nako, Delikado. hindi Kanya mapapatawad nun. Yes. Pero, kung hindi yun ang naging mo, kung gustuhin ng Allah na patawarin ka, insyaAllah na mapapatawad ka niya. Kung gustuhin ng Allah. Pero kung hindi niya gustuhin, abay, wala tayong magagawa nun. Di ba? Wala tayong magagawa nun. Sorry na lang siya. So, yung mga bagay na yaan, no?
yung ganyang mga bagay, yan ay dapat nating ingatan sa ating mga sarili. Kaya nga, kailangan nating magsagawa ng mga ipinag-utos ng Allah, no? Tulad ng pagdarasal, pag-ayuno, lahat ng ipinag-utos niya at ipinagbabawal. Kailangang magampanan natin ito sapagkat hindi natin namamalayan na tayo ay nagkakasala. Yes. May mga kasalanan tayong nagagawa na hindi natin alam. Sa Biblia nga lahat ng tao may kasalanan. Sa Biblia. Sa Biblia, lahat ng tao, yun nga ang pinagtataka ko, paano naman si Kristo niyan? Yes. Kasi lahat ng tao ay nagkakasala. Ito, babasahin ko sa inyo sa Romans 3 verse 23. Ganito po ang pagkakasabi sa Biblia. Ito po ang kaganda ng aming palatuntunan sapagkat comparative, Back to no? Quran and Bible. biblically speaking. Ayun po dito, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang tanong ko dito, kasama po bang nagkasala si Kristo? Yes. Sagot nila, hindi po. Napakaliwanag ang sabi ng Biblia, sapagkat ang lahat, Lahat. nakita nyo? Pag sinabi Mayroong naman, bang lahat na, kulang. may, ibig sabihin, lahat tayo. Lahat. Lahat daw nagkasala, ayon sa Biblia. Ibig sabihin bro, pati yung hayop. Kasi, Bro, walang exception eh. ang kasalanan kasi, ang definition yan sa Biblia, ito yung paglabag sa utos ng Diyos. So, ang mga hayop naman, hindi naman sila binigyan ng batas, di ba? Para labagin nila. Yung kasalanan, ang definition yan, transgression of God's law. Paglabag sa utos ng Diyos. Kaya kapag kalabagin mo ang utos ng Diyos, nagkasala ka. Yes. So sabi dito, lahat ang tinutukoy na tao. Nagkasala. Aba, kasama po ba si Jesus Christ? Sabi nila, hindi. Sabi ng Biblia mo, lahat eh. Ngayon, kung ipagpilitan mo na hindi kasama si Jesus Christ dyan, contradiction na naman. Di ba? Contradiction yun. Kasama po ba ang mga propeta katulad ni Job? Yes. Si Job, Solomon. kasama po ba siya sa mga makasalanan o nagkasala? Sapagkat ayon sa talata ng Biblia, Tama. si Job ay perfect. Pero, Ibig sabihin, walang kasalanan yun. Walang Yes. Di ba? walang pagkakamali. Kung itatanong nila kung saan talata yun, next time. Next. Hindi naman yun ang topic eh. Yun po ang ating kasagutan. Next question. Okay, mula po kay Texter 026. Assalamualaikum. Ano po ba ang nagtulag sa kanila kung bakit sila nagbalik Islam? Sino po ba ang tinutukoy ninyo na sila? Opo, ako po ba yun? Kasi marami kami dito yan. Diyan si brother Baha. Balik Islam din po yan. Catholic. Si brother Lolo. Al-Kaka. So sino ba ang tinutukoy nung nagtulak sa amin na mag-Muslim? Actually, kung ako ang tinutukoy mo, ang masagot ko diyan kapatid is wala pong nagtulak sa akin para ako'y mag-Muslim. Wala pong nagtulak sa akin. Ano po ang patunay nun? Simple lang. Ang Allah mismo ang nagsabi na may yahdillahu fala mudilala wa may yudlil fala hadiyala. O, di ba? Sino yung kanyang gagabayan? Walang makapagligaw. Sino yung kanyang iligaw? Walang gabay sa kanya. So, ibig sabihin, itong pagkaligaw ng isang tao at maging yung naging nagabayan siya, ito'y sa kadahilan ng kagustuhan ito ng dakilang tagapaglikha. Siya ang nagtakda, no? So, wala palang nagtulak sa akin. Ngayon, itong pagmo-Muslim ng isang tao, alam niyo po, itong pagmo-Muslim ng isang tao
ito ay kagandahang loob ng Allah Yes, tama. sa isang tao. Kagandahang loob ng Allah yan sa kanya. Tingnan mo ha. Ikra.